Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News. Johnny Buduan, one of the 18 alleged bodyguards of former Ako Bicol Representative Saldico, summoned by the Office of the Ombudsman on Thursday, June 11, kahapon, and said he answered investigators' questions about his alleged delivery of 20 suitcases of maleta to a congressman. He said the suitcases had sticky notes labeled 40 million and 50 million. So yun po ang litrato ni Johnny Buduan. Matipuno. Mano ang dibdib. Okay. So, may nabasa akong post 2 weeks ago na parang ang ombudsman gusto nila sa Office of the Ombudsman, isa-isang imbestigahan ang Brave 18 Marines. So ito na, natuloy na. Ang unang nag-imbestiga sa Brave 18 yung NBI. And then ngayon, Ombudsman na. At ito, bilib ako sa tapang ng mga Brave 18 Marines. Kaya nilang harapin. Ibig sabihin, kung kaya mong harapin kahit sino, kanino, isa lang ang nakikita ko, opinion ko lang ito yung sinasabi nila is totoo. Based on their experience. Kasi kung nagsisinungaling ka, example, ako yung isa sa Brave 18, gawa-gawa ko lang yung kwento. Nako, pag imbestigahan ka niyan, hindi mo mapagtagpi-tagpi ang kwento at mabubuking ka. Naka-experience na ko niyan sa mga sundalo na nagkakaso, inimbestigahan ko. Sa pagtatanong-tanong yan, sa pagkuha ng affidavit, question and answer, mabubuking yung nagsisinungaling. Hindi nila kayang pagtagpi-tagpi ng lahat. But ito, Johnny Buduan, hinarap niya, ombudsman, isa-isa. Lalo akong bumibilib sa tibay ng dibdib itong mga... Siyempre, Marines yan eh. Nasanay na sa labanan. Ang pinakamahirap sa lahat, yung kaharap mo yung kalaban, pinuputokan ka na, anytime matamaan ka, mamamatay ka. Alam mo, yun ang isa sa pinakamatindi. Ako nung yung bagong sabak ako sa Mindanao, takot na takot ako sa encounter. Kasi anong gagawin ko pag nagkaputukan na? Mabuti na lang at by God's grace, nalusutan ko yung first encounter ko, March 29, 1985. Sobra 300 na armadong rebelde ang aming nakaharap. Yung platoon ko is only nasa 30 soldiers lang kami. So after that, mabot 6 hours yung labanan namin at nakaligtas kami pa ang nanalo. Nagkaroon ako ng self-confidence. Mula noon, ala na. Normal na lang yung mga ganong encounter. Kaya, ganyan yan. Itong mga brave Marines na yan, sa dami ng hirap na napagdaan ng mga encounter, yung mga ganyang investigasyon, baliwala yan, mani-mani. Bakit? Basta, hindi sila nagsisinungaling. Matatakot sila pag nagsisinungaling, but to me, ay naniniwala ako, hindi sila gumagawa ng mga kwento-kwento. Kung ano yung nangyari, experience nila habang nagtratrabaho kay Saldico, yun ang kinukwento. Kaya kahit tawagin pa silang kargador, bagman, kung ano-ano pang paninira, sige lang. Bahala tayo, taong bayan, na humusga sa kanila. So, salamat, Johnny Buduan. Sino pa kaya?
ito yung unang ex-marine na naipost na pinatawag. Ang tanong, bakit ang mga whistleblower ang pinapatawag? Tatawagin din ba nila yung mga politiko na nailista? Tanong lang yan, I don't know. Meron bang magandang kahihinatnan itong pag-imbestiga ng ombudsman? Okay, ito, opinion ko lang ito. Hindi ako naniniwala sa fairness ng ombudsman. I might be wrong. Kaya lang, I am entitled to my own opinion. Anong basihan ko? Tingnan nyo kay, I think 2 months ago, ang ombudsman nagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan labang kay Martin Romualdez. Anong resulta? Wala pa. Warrant of arrest whatsoever, wala. So, tama yung mga comments nung panahong iyon na huwag kayong maniwala dyan dahil drama-drama lang yan. Si Jingo Estrada, bago lang naisampa yung kaso niya sa Sandigan Bayan, after 2 days, may warrant of arrest. O ngayon, nakakulong na si Jingoy. Sinong tingin ninyo ang may mas malaking participation sa flood control scam? Jingoy or Martin? Kaya ito, kahit anong gawin ng ombudsman, wala na. Public perception wise, to me, naniniwala ko na walang mangyayari kahit ano pang investigasyon ng ombudsman na gagawin sa Brave 18. Ang kinakatakot ko itong anong mangyari sa Brave 18 kasi nga kaliwat kanan ang mga kasong isinasampa. Kahapon, inaresto na nila si former Governor Luis Chavit Singson. Mabuti nakapagpiyansa kagad. Mabuti si Governor Chavit dahil bilyonaryo yun. Kaya niyang makipaglabanan sa korte ng ilang taon. Kaya niyang hire ng battery of lawyers. Itong Brave 18, nag-iisa si Attorney Baligon. Kaya tulungan po natin sila. Okay, yung mga gustong tumulong, ito po yung fund drive natin for the Brave 18 Marines. Nakapadala na tayo ng 125,000 pesos sa kanila. As of now, may naipon na tayo na 50,000 pesos. At yung gusto pang magpadala, ito lang number 0966-265-8480. 0966-265-8480. Ivan Henry. Ivan Eagle, Victor, Alpha, November, Henry. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ako diri sa gipatindog nga balay sa tabangan ng Mugyero. Una ni ang gipatindog nga balay nga pag-aatopan karon sa dinhi sa Upper Kalapat sa balay ni Nico Hinganan. So mo na ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon. Duduk ke kapatan dari dimensi. Wait, tadi baru. Sige, sapat tayo sa. Pag sa pawa yan nga eh. Ikaw nadakot ka sa balay. Ikaw na. Ayun na panrot sa lansang. Sakton. Dito kas tayo. Ang sinunod siya pa sa inyo taod. Ato inabay din mo. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So natupan na gyud ang ilang gipatandog nga balay ni Miko. Salamat sa Ginoo ug sa nagatag sa sin kay nakatop na ko sa akong gipatupod nga balay.
Oo, so pila ni ka bulan nga aya pa nato pa ang imong ipatindog nga balay? Isa ka bulan. Ayaw Isa? pa na atupan. Wala pang tabang, di lagid ko katok sa akong balay kay akong paningkamot ko to lagid sa pagkaon. Pagkaon ragyod. Sa punta nga dagang pa ang yatag nga tabang para dagan ang matabangan sama nako. Oo, so dagan pa nang hinahanglan. Dagan pa ang nanginahanglan sama nimo. Oh, so salamat kayo.